Hello everyone! For those who doesn't know me, magpapakilala muna ako. I'm Madeline Lopez Madagan of Ellie's Cakes and Cupcakes. So, I'm here today to show you on how to paint on fondant. Painting in cakes today is very trending because it's very unique and kapag nakita mo yung parang may painting sa cake, oh wow, parang sobrang bongga ng dating niya. So, instead na pinrint mo lang siya in edible printer, parang pinint mo siya, parang ma-amaze talaga yung client mo kasi parang wow, talagang pinaghirapan, pinag-effortan mo talaga yung cake mo. So, before we start, I'll just give you some tips lang on how to do it. So, I have here Sophia. This is the one na gagawin natin today. Yan, Sophia the first. So, I think it's much simpler version ni Sophia kasi yung medyo seryosong Sophia, ito talaga siya. So, naghanap ako sa internet ng medyo simple version ni Sophia. Ito yung nakita ko. So, ito na siya in fondant. So, ito yung gagawin natin. So, yun. Isa sa tip yun na humanap kayo ng image na mas madali ng gayahin. Itong image na to is already painted na kasi siya. So, makikita mo na talaga yung ginawa niya. Yung mga strokes, kitang-kita na on kung paano to ginawa. So, kasi kung ito, yung image na to is digital pa kasi to, medyo i-ano mo pa siya, i-adjust mo yung version mo as kapag na-paint na siya. So, second tip po is make sure po na dry and set na yung ating fondant bago tayo mag-paint. Because kapag hindi po siya set or dry, kapag nag-paint tayo, is ang tendency niya is yung topper natin is malata. Hindi siya tumitigas. So, kailangan po nating tumigas siya, lalo na yung kapag ang topper natin is gagamitin natin or itutusok natin sa taas ng cake. So, kailangan talaga is matigas talaga siya. So, by the way, you may use or you may add gum paste or Tylose para mas mag-set po yung ating fondant ng mabilis. Next tip naman po is painting on fondant. Painting on fondant is very tricky, I must say na tricky talaga siya dahil yun nga, sensitive ang fondant sa liquid and i-treat natin siya as parang watercolor painting. So, sa watercolor painting, alam natin na, so sa mga nagpipaint, alam naman na ang watercolor painting is layering siya. So, mag-a-apply ka ng first coating ng color, you let it dry, and then apply ulit ng another color. So, ganun din sa fondant. So, hindi siya yung pahid ka lang ng pahid, na yung madalas yung pagpahid mo ng brush. Ang tendency pag madalas ang pahid mo ng brush, lumalagkit yung fondant. So, magbablat ngayon yung paint mo. Tapos, mahirap na talaga siyang habulin. So, ayun. Siguro medyo dapat sure tayo sa kulay na i-apply natin. So, talagang tsaka mas maganda kung mag-start tayo sa very light muna. Very light, pa-dark. Ganun. Kasi mas madali yung maghabol kapag halimbawa nagkaroon tayo ng mistakes sa color na na-i-apply natin, which is hindi naman natin maiwasan talaga. Ayun, mas madali siyang habulin. Light to dark. So, ganun. So, ayun. So, ready na? So, pwede na tayong mag-start. Okay? So, before we start, let me show you the tools you got here. So, ito po yung ating mga gagamitin.
So, let's grab our fondant and i-roll lang natin siya according to size and the thickness na kailangan natin sa ating cake. So, make sure lang na makinis natin siya dahil kailangan natin sa pagpipaint is walang scratches or bumps para maiwasan din natin yung pagbablot ng paint sa ating fondant. So, this will be our blank canvas kung saan tayo magpipaint. Then, i-check lang natin kung kasya na yung ating printed subject na gagayahin natin mamaya. So, this is the exact size kasi na ating gagawin. So, I have here the printed subject which I printed in exact size kung gaano ko siya gusto kalaki mag-appear sa cake. So, actually, these are two printed subject. Yung nasa right ko is the mirror version nung original subject natin. So, this one we will use as na pang trace sa ating fondant. Para talaga maisali natin yung image natin exactly doon sa ating blank canvas. And also, hindi na tayo mahihirapan sa pag-freehand drawing. So, papakita ko sa inyo kung paano natin ite-trace to at maisasali natin image doon sa fondant. So, una is using our pencil, bakatin lang natin yung mga outline. So, pencil naman is okay because it's non-toxic. So, ito, binabakat ko siya yung medyo may konting diin lang. Yung make sure lang na yung lead ng pencil is talagang kakapit siya dun sa papel. So, yung pencil, medyo slant nyo lang siya para medyo makapal yung lead na mapunta sa paper. Like, sa ginagawa ko dito sa ating sample. So, make sure that each and every detail, ayan, even yung mga sa dress ni Sophia, ayan, especially the eyes, the nose, ayan, babakat na talaga natin siya. And then later on, ayan, isasali na natin siya sa ating fondant. So, ito, ganito ko siya isalin sa fondant. So, baliktarin lang natin siya. And then, let's grab something from our tools na hindi makaka-harsh doon sa ating paper and at the same time doon sa fondant natin. So, let's scratch it gently lang to make sure lang na hindi madadamage yung ating fondant. So, ito, chinecheck ko lang every now and then kung talagang nasasalin lahat ng ating details. So, this is it. Our most awaited part, which is the painting na. So, I have here my brushes with me. This is the round brushes which I bought from Lazada. And this is my fine brush na kailangan natin pang detailing lang. So, I have also the color palette kung saan natin ilalagay ang ating mga gel colors. So, isalin ko lang yung mga kulay na kakailangan na natin.
So, as you can see, inuuna ko lang yung mga edges. Yan. At yan, yung blush niya, unti-unti ko rin nilalagay na. Nag-a-add ako ng konting kulay, pa-konti-konti lang. Take note na this is not your final color. And sa painting ng fondant, kasi i-consider natin siya as watercolor painting. Sa watercolor painting, layering talaga siya. Layering ang kulay. Mag-a-apply ka ng kulay and then papatuyuin mo. After matuyo, tsaka ka lang mag-a-add ulit ng another color. So, ganun din sa fondant. So, as you can observe and see, yung sa pagbabrush ko, I'm just using yung tip lang ng brush ko. Very, very fine tip. Yan yung way para dahan-dahan mo siyang ma-applyan ng kulay para hindi rin bigla. So, talagang tsaga lang talaga din sa painting. And also, kailangan dito is medyo magaan yung kamay natin para yung control natin sa brush is hindi natin masyadong ma-harsh yung ating kulay. Ngayon, I'm applying the blue in her eyes. I just finished the first color sa skin . So, ganun din sa ibang part. Yan, katulad ng sa eyes. May blending. Hindi yun talagang plain na blue lang. So, nakita nyo rin na dito sa kilay, para hindi medyo hindi harsh yung dating, kino-combine ko yung brown and black, hindi yung black agad. Sa painting, ganun din. Huwag tayong gagamit ng black agad. Brown, yan. And then, maghahalo lang tayo ng konting black kung gusto natin mas darker. So, ito, medyo may konting detailing na. Ayan, unti-unti na nating nakikita yung mga details niya. I'm using the fine tip na brush. By the way, nabili ko lang po ito sa Shopee. Salamat, Shopee! So, yung mga part na white, iwasan na rin natin yun. Para ma-maintain na natin na white talaga siya. Although, makakatulong din naman talaga yung ating gel color na white. Pero mas maganda kasi talaga siya kung white na talaga siya, tas i-enhance pa natin siya ng ating gel color na white. Yan, katulad ng part na mga white sa mata.
Importante yan. Para talaga maging buhay yung ating, buhay na buhay yung kulay natin. So, I'm applying the shadows sa ating mata. I'm checking our reference na printed Sophia sa left ko. Just to make sure na hindi ako lumalayo doon sa image. So, as you can see, binabalik-balikan ko lang din talaga yung ibang parts. So, as I've said earlier, let it dry muna yung first coating and then tsaka nyo na lang siya balikan. Kasi sa fondant, kapag sumobra yung pag-brush stroke natin sa isang part ng ating fondant is may tendency talaga na nagiging sticky siya. At ayun, nag-start na yung blotting ng kulay. So, dito na tayo sa part ng buhok. So, using our round brush. Ayan, so dito kailangan ng pressure sa ating pressure control sa brush. So, as you can see, sinusundan ko lang naman yung wave ng buhok ni Sophia using our brush. So, pag medyo makapal, medyo dinidiin ko lang yung sa brush. Kapag manipis, tsaka ko gagaanan yung brush. So, talagang sa pressure ng paghahawak ng brush natin ang gagamitin natin dito. Sa kulay naman, I'm using the ivory and the brown. Pinagko-combine ko lang siya. And also the black. Kung ano yung makikita nyong kulay doon sa original image, try nyo lang na talagang gayahin siya. So, ayun. So now, I'm starting na i-detail yung ating hair. So, laging gano'n na. Mag-start tayo sa major color, yung pinakamaraming kulay, and then, ihuli na lang natin yung pag-detail. So, ito, ginagamit ko ulit yung ating fine brush.
And also, I'm putting some shadows. So, yun yung sinasabi ko kanina na pwede natin siyang balikan yung ating paint. Basta let it dry lang muna. So, kanina, medyo walang buhay yung arms niya. Ngayon, unti-unti na siyang nagkakabuhay by adding some shadows sa ating kamay. Mamaya naman yung highlights naman ang i-add natin using a white color gel. So now, let's add na our highlights using gel color white. So, sa mata, yung mga nakikita nating white dyan, lagyan natin ng white. Pure white. Kahit hindi na tayo mag-add ng alcohol or water. Sa buhok, sa mukha, sa crown, and also sa damit. So, I'm adding na the final details. Yung mga part na may black. Which is, pwede naman natin siyang ipatong dun sa ating existing na kulay.
matatakpan siya. So, yan, yung katulad sa kwintas ni Sofia. And also, I'm adding some shadows pa rin doon sa ating mga part na kailangan pa ng shadows. So, ayan, binabalik-balikan ko pa rin talaga every part ng ating painting. So, that's it. So, I'm just adding the final touches kasi malapit na po tayong matapos. I'm just adding some shadows sa ating yung white na in-apply natin kanina para mas maging buhay siya. So, let's have a comparison. I think, nakamukha naman siya. 'Di ba? So, that's it. So, yun, tapos na tayo. So, again, this is our final output. Pwede nyo na siyang ilagay sa cake as a decoration. Yan, 'di ba? So, I hope na may natutunan kayo kahit papano. So, yun lang. And would like to thank you and greet you all na Merry Christmas and Happy New Year. Bye!